Praise the Lord! Palakpakan po natin ang Panginoon. Welcome! Welcome po sa ating year-end worship service. Katapusan ng taon, ito po ating huling pagsamba ng linggo sa taon ng 2025. Tanong ko po, sino po dito ang nakakumpleto ng Advent? Taas ang kamay, nakakumpleto? 4 lang yan, kasi sa simbang gabi, siyam. Di ba sa ating 4 lang? So, I hope you enjoyed and you've been benefited from the message of the Advent. Ano po yung 4 na gifts of Christmas? The gifts of hope. Second, the gifts of peace. Third, the gift of joy. And the last, the gift of love. It was emphasized by the messages sa ating pong nakaraang mga linggo ng pagsamba. Maganda rin, no? As we anticipate the Christmas Eve, lalo na nung Christmas Eve, talagang mas ramdam natin yung talaga yung diwa ng pag-aalaala ng pagsilang ng Panginoon. Sino po na-enjoy po ang Advent? Na-enjoy nyo pa talagang ang sarap i-anticipate, ang sarap isipin na ang Panginoon nagbigay ng aginaldo sa atin ng pag-asa, ng kapayapaan, ng kagalakan at ng pag-ibig. At ngayon po, as we end our 2025, we're now celebrating the breaking of the bread. It's a year-end worship service. Halos pareho po ito ng ating po na. Yan. So, ito po ating verse. Okay, balikan po natin mamaya yan para aralin natin yung verse na yan. Okay, sa breaking of the bread, we'll talk about today, pareho lang po, ang Lord's Supper, the Lord's Table, and the Communion. Yan po ay ginaganap tuwing kailan po? Tuwing first Sunday. Ngayon ay last Sunday. So today we'll not observing the formal style of communion, but we'll observe the informal style of breaking the bread. So if the Lord's Supper, the Lord's Table, and the communion emphasize about the death and the coming of Christ, the break of the bread emphasize the unity, love, and forgiveness among the church. Yun po ang ating topic for today. So tayo pinalangin. Maraming salamat, Panginoon, sa umaga ito ng pagsamba. O Diyos, salamat, Ama. Kami nagkaroon ng pagkakataong purihin, sambahin ka. Na sa huling linggo ng taong ito, Panginoon, ay masumpungan mo kami na narito, na naghahandog ng aming papurit pagsamba sa iyong katapatan sa aming buhay, Panginoon. Ama, dalangin namin, Panginoon, na sa nalabing oras ng pakikinig ng mga salita, ay mangusap ka sa aming mga puso, kilusin mo kami upang kami maging matibay at maging malalim at matatag sa aming pananampalataya. Panginoon Diyos, ikaw po ang kumausap sa iyong mga anak, Panginoon, na nangangailangan ng pag-asa, nangangailangan ng kapayapaan, nangangailangan ng kagalakan at pag-ibig na dumula sa iyo. Sa huling taong ito, Panginoon, sa huling araw po ito na aming po pagsamba, amin po sana, Panginoon, ay maging makabuluhan ng araw nito. Habang aming ginugunita, ang iyong mga utos sa iyong mga apostol na kami putol-putol ng mga tinapay, sama-samang sumamba at magpuri sa iyo, Panginoon. Salamat, Ama. Kumilis ka ba ng Espiritu, ikaw may taas at may hayag, Panginoong Jesus. Ay yung alipin ay itago mo sa lukiran, ikaw po ang may hayag sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan natin ng Diyos na buhay. So today we'll talk about the breaking of the bread. So break of the bread together literally means becoming one body in Christ. Yung pagkasama-sama ay isang katawan ni Kristo. It means an unbreakable family bond na hindi kaya daw sirain. Pamilyang not just with one another, but also with God. So, yun po ang ating paksa. Balikan po natin yung verse. Maganda po ito po yung history ng breaking of the bread na ating binasa kanina from verse 42 of chapter 2. So, inilaan daw nila, sinabi nila, mga disipulo, mga Christians. So, inilaan nila ang kanilang mga sarili upang matuto sa turo ng mga apostol. Ito po ay namatay na si Jesus. Siya na yung muling nabuhay at umakyat sa langit. Di po ba? So, this time, Christianity is becoming spread worldwide na sinimulan ng 12 apostol. So, ito, mga apostles. No, ang kanilang inilaan, kanilang mga sarili upang matuto sa turo ng mga apostol. So, magsama-sama bilang magkakapatid. Magsalo-salo sa pagkain ng tinapay at manalangin. So, those are the elements of the church. Diba? Meron po tayong teachings and preachings. Diba? So, ako as I observe, FCF family is very attentive in preachings. Diba? So, madalang dito ang nagkikwentuhan. Diba? Meron natutulog.
Okay lang, baka naman na wasted kagabi, no? Pero sa pakikinig, all of you are attentive. So, meaning, gusto nyo matuto sa turo ng mga apostol, sa turo ng mga teachers, ng pastors. So, magsama-sama bilang magkakapatid, fellowship. And magsalo-salo sa pagkain ng tinapay. Kaya biblical po ang panay-kainan ng mga FCF. Kaya sabi ko kasi, mula na maging pastor ako ng FCF, ako po'y lumaki ang tiyan na hindi ko nagustuhan. Pero yan ang biyaya ng faith, ng fat Christian fellowship. Dito talaga laging fellowship ng kainan, generous sa mga kapatiran sa pagdadala ng pagkain. Lalo na pag prayer meeting, pag pupunta kayo, may masarap na goto, tokwa at okoy. Yun ang namimiss ko pag prayer meeting. Lagi sila may fellowship. Di ba? Pero minsan talaga, kaya pinunta nito? Kainan o pagsambal? Hindi naman. Nakaka-enjoy. So, then, there's another element of the church is manalangin. Yan, prayer meeting. So, ito yung ginagawa natin ngayon. So, we're following yung ginawa ng unang iglesia, the first church, is that mayroong teachings, may fellowship. So, merong fellowship, kainan. So, this time, kasi ba't tinapay? Kasi, ang staple food ng Pilipino ay kanin, di ba? Mga Israelita, tinapay. So, sa atin kapag dito may gawain at pagkakain, hindi pwedeng walang kanin, no? At may ulam. So, staple natin yan, Parang hindi kumpleto ang ating meal na walang kanin. The same way with the Israelites, the Jewish people, hindi kumpleto ang kanilang meal nang walang tinapay. Kaya that time, tinapay ang kanilang pagsasalusaluhan. Dito, ano pinagsasalusaluhan natin? Spaghetti. Goto ni Ate Sonia It's Sonia. So, ito yung biblical siya. Kaya nga, masarap. Kumakain ka na, hindi ka pa nagkakasala. Kasi inuutos na mag-fellowship kaya kumakain. So, verse 42, dahil sa maraming himala at kababalaghang ginagawa sa magitan ng mga apostol sa Jerusalem, naghari sa lahat ng takot. Miracle. Ito, magtataka ka sa verse na ito. No? Marami ng himala, pero naghari sa lahat ng takot. Isa-isa natin ang himalang nangyayari at nagaganap ng panahon yan. May mga pinapagaling. No? May kapansanang gumagaling. May mga bulag na nakakita. Mga piping nakakapagsalita. Ito pa ang nakakamangha at nakakatakot. May mga patay na binubuhay. Ang mga apostol, ginawa nila yon. So, may mga, amazingly, but the fear, yung takot ng mga tao, kaya? It's because, kakaiba sa kanila yung ginagawa ng unang iglesia, the first batch of the apostles and disciples, is that to make miracles and then spread the gospel. At nagsama-sama ang lahat ng sumasampalataya at ang kanyang mga arian ay tinuloy na parang sa lahat. Ito yung ginawang guide ng mga komunista from this verse. Ibang lahat ng commonwealth. Yung lahat ng ari-arian, pagsasama-sama at i-distribute ng pantay-pantay. Pinagbili nila ang kanyang mga ari-arian at ang napagbilihan ay pinamahagi sa bawat isa ayon sa kanyang pangangailangan. This is not a commandment, that is their program. Ito yung programa ng unang church na upang matugunan ang mga mahirap at ang mga may kaya ay mayroong kakayahang makatulong, ang ginawa nila, commonwealth ang tawag dyan. Kayaman ng pinag-isa. So, hindi natin pwede implement sa atin yan, di ba? Pero, yan ang hindi siya commandment, but it's still naging programa ng unang iglesia para lahat ng mga nangangailangan na members o believers ay matugunan ng pangangailangan. Then 46, araw-araw sila nagkakatipon sa templo. Tayo kailan? Every Sunday, every Wednesday. Pero sila araw-araw. Ganun ka-hyper ang unang church. They assembled in a temple and then nagpira-piraso ng tinapay sa kanilang mga tahanan na masaya at malinis na kalooban. Ito na yung context ng verse. No? Nagtitipon sila, assembly and fellowship and service sa church. Tapos sa pag-uwi-uwi na, kanya-kanya sila ng faith groups, small groups, at gumagawa sila ng mga fellowship through kainan, pagpipira-piraso ng tinapay. No? Ang sabi, nagpipira-piraso sila ng tinapay, meaning they have their fellowship sa kanilang mga na masaya, with joy, at may malinis na kalooban, with clear conscience and kindness. So yung kanilang yung kanilang mga mindset and heart set, at sarap ng feeling ng unang iglesia. Nagpupuri sila sa Diyos at kinalulugdan sila ng lahat ng tao. They're praising the Lord, and all the people, the unbelievers, the Gentiles,
natutuwa sa kanila. Dapat sa isang Christian, kinilulugdan ka ng tao, di ba? Hindi kayong Christian, kaya ang hirap yun, no? Christian pa naman, asungit. Uy, born again yan, pero bakit ganyan, di ba? Mahirap mapin. Pero ang unang iglesia, yung kanilang buhay ay naging kaluguran. There been a good testimony to the people. Kaya ano ang nangyari? Na mga tao ito ay kinalugdan ng tao. Bawat araw, idinaradag sa kanila ng Panginoon ang mga inililigtas. Actually, the Lord, ang Diyos lang talaga ang nagliligtas. Tama. Pero tayo, gumagawa tayo ng paraan, tayo naging instrumento upang sila ay maligtas. At tayo, iglesia, tayo ang paraan, upang mga tao tayo maligtas. May mga nag-walk-in, may mga inibita tayo. Dahilan upang makilala nila ang Diyos. Dito, ang naging paraan ng mga taong, unang Kristiyano ay ang kanilang buhay. May kagalak. At natuwa ang mga tao, kaya madali silang makaimbita. During that time, in first preaching ni Peter, the Peter's sermon, he preached and 3,000 had been saved. Grabe. Grabe, krusada guro yung ginawa ni Pedro. Di ba? Sa isang preaching niya, 3,000 ang naligtas. Ngayon, 3,000 preaching, isa pa lang naliligtas. Pero that time, grabe ang pagkilos ng banal na espiritu. Kaya diyan nagsimula ang church, iglesia, pumangalat siya. Saan ang naging pundasyon? Ay ang mga tao o church, mga taong bumubuo ng iglesia na siyang naging dahilan upang kalugdan ng tao lumapit sa church at makilala ang Diyos at sila ay naligtas because of their unity and fellowship. So araw-araw ulit siya, no? Yan po yung nagpupuri sila sa Diyos at tinalugdan sila ng Panginoon. Okay, today, we'll talk about the breaking of the bread. Okay, ngayon. So, it is an expression of unified, ang breaking of the bread daw, expression of unified, peaceful fellowship of the gathering of the local assembly. Okay, mga church, ginagawa talaga to at the end of the year. Breaking of the bread. Mamaya gagawin natin. Okay, so breaking of the bread is the act of breaking bread carries spiritual significance. Meron siyang spiritual na kahalagahan. Representing unity and hospitality, pagkakaisa at pagkasama-sama at pagtutulungan. A gesture of sharing, not just food, but a sense of connection. I share the food, I share the bread, pero not just to share the bread, but to share the connection. Meron tayong connection, ba't kita isesira ng tinapay? Okay. What's the significance of the breaking of the bread? Anong kahalaga ng break of the bread? Break of the bread, part siya ng communion. And communion is ordinance of the church. What are the ordinance of the church? Ano mga ordinansa ng iglesia? Lord's Supper, water baptism, child dedication, wedding, mga ordinance ng church na dapat i-biblical, isunod sa kalooban ng Panginoon. Kaya, number one, what's the significance of the break? Mutual acceptance of one another. Sabi sa Romans chapter 15, verse 7, accept one another, then just as Christ accepted you in order to bring praise to God. Inutos ng Panginoon or admonition, encouragement ni Pablo sa mga taga-Roma, magtanggapan kayo, accept one, then just, kung paano kayo tinanggap ni Jesus, di ba? We're all sinners, but God forgive us from our sins, di ba? The same way with accepting people, in order to bring praise to God. Accept one another. Then just Christ accept in order to bring praise to God. Ang pagtanggap daw sa kapwa, nagbibigay daw ng papuri sa Diyos. That's why a church should not, hindi tayo dapat mag-discriminate ng taong gustong pumasok sa iglesia. Kahit LGBT ba yan? Di ba? Sa paano na makikita ang Panginoon? Kung walang iglesyang tatanggap sa kanya. Meron talaga isang tao wala lang si LB. Meron kaming kasama, meron akong tao talagang siya, gay siya. Pero this time, hindi invite ko na siya, pero during nasa real estate kami, lang siya, discreet siya. Pero this time, in-invite ko siya, ayaw niya pumunta. Ilang beses na, lagi ko siya pinag-pray. Saya, sir, nahiya ako. Kasi bihis babae na ako ngayon. Ihahanda ko lang kayo, how if napagtagumpayan namin ng Lord na ma-invite yung taong ito. Pero he is seeking for salvation. Ang dami niyang tanong. Sabi ko, atin ka. Pero daw siya, bihis babae daw siya.
babaguhin nyo naman ang Panginoon, di ba? Pero ibig sabihin, sa pintuang yan, sino man ang pumasok, lahat naman tayo ay nangangailangan ng Diyos. Church is not perfect. We're not all holy. So kung magbabatuhan lang tayo ng mga kanya-kanyang kapintas kasi lahat tayo nangangailangan ng Diyos. Anyway, FCF is I always invite people, di ba? I always invite friends, acquaintance, or Facebook friends. Pag nagpupunta siya, ang feedback nila, nakaka-bless ang FCF. They feel at home. So God bless your life, mga kapatid. Walang na-invite ako dito namintas na walang pumansin sa kanila. Meaning you're practicing the culture of the first church, sama-sama, di ba? Nagmamahalan, nagkakaisa. Let's accept one another. Because everyone who entered the church at that door needs transformation. We need all the transformation. Kahit ako ngayon, kailangan ko pang transformation. I've been now in 5 years in FCF. Marami nang binago sa akin ng Panginoon. And I have struggles, at meron akong nakaalitan dito, pero at the end of the day, I realized my fault, my weaknesses, that God is still changing me, and I'm still under construction. Kahit hindi ko mo mga pastor kami ay kabanal-banalan na, di ba? We still have flaws. Ang mahalaga doon, alam mo na ikaw ay merong limitasyon at pinipilit mong iayos to para sa kaayusan at sa kalwarian at katwiran ng Panginoon. So we should accept one another, di ba? So then just Christ accepted you. This because accepting one another is giving praise to God. Sabi ito, every Sunday, let's create an atmosphere where everyone feels like they're coming home to a family, not just a church program. Can I deal with you, brothers and sisters? Every Sunday, let's make it with an atmosphere that everyone feels like they're going home, they're coming home to a family, not just a church program. I don't know if you have the experience of attending a certain assembly or church service or mass na you just enter and nobody greet you. Walang pumansin sa iyo. Nung ako nawala sa Panginoon, naglaylo ako, o backslide sabihin, nung bumalik ako, Victory Church. So, Victory, malaki siya. So, ang Victory Church, meron din small group. Ang tawag niya, Victory Group. Doon ko inadapt yung faith group natin. So, hindi ako sumasama sa Victory Group. Because I'm just returning to the Lord. Ayoko may magtanong na saan ka galing, ano ang background. Basta umatin ako sa mega church, attend lang, tapos labas. Unti-unti, ayokong ma-expose sa sarili. Ayoko umatin sa small church. Na pag dadalhin ako sa office, interview na ako, ano po, di ba? Ayoko ganun muna. Ang layo ko sa Diyos, unti-unti. Then, from mega church, pumunta ako sa maliliit na church. Unti-unti ko in-adjust ang sarili ko to have the fellowship with the church na kailangan I need a family. Kaya mga mega church, meron silang small group for them to feel their family. Kasi kapag mega church lang yan, assembly, after service, uwi na, walang connection. Naniniwala ba kayo? At ang faith group ng Faith Christian Fellowship is a sense of connection. Now, there are groups na talagang, may mga testimony na talagang, iyon ang nagbigay sa kanila ng spiritual growth, ang faith group nila. So, doon ko nakita talaga, it's God's will that the sense of connections became deeper through the small groups, sa maliliit na grupo. Now, kapag ang small groups na yan, na-strengthen, na-establish, pagdating ng General Assembly, di ba? Ang laking bagay po ng groups. Kasi, dati pag mag-i-invite ako, sabihin ko, mag-a-assign ako, Sister, pwede mo ba kaibiganin to? Sino dito yung ginanong ko? May mga invite ako dito na inassign ko 2 tao para kaibiganin yung tao yun. Kasi kapag dating ng service, awian, wala nag-approach. This time, there are faith groups. Kung bago ka man, ilalagay ka namin sa small group, sa faith group, then, you will feel that you belong. Na may mga accountability groups ka. Yun po. In-emphasize ko lang kahalagahan ng pamilyang Kristiyano na hindi natin kayang i-manage ang malaking pamilya, kailangan i-assign si ate, si kuya, si bunso para i-manage ang bawat tao. Hindi namin kaya bilang pastor. So, let's make a deal. Sabay, ginagawa po natin to.
Pero let's create an atmosphere where everyone feels like they're coming home to a family, not just a church program. No, ikutin mo, pero siyempre nga, actually, kami ni Pastor, siyempre, dapat iikot kami, lahat makamayan. No? Pero kung kaya nyo gawin yun, kahit di kayo pastor, mas maganda, di ba? So, sino yun? Kinamayan lahat. Wala, member lang yun. Pero di ka bang mabibless? Na ang member na to ay inikot ang lahat para maramdaman niyang, maiparamdam sa mga tao na we are family. Okay? So, let's make a deal. Let's create an atmosphere where everyone feels like they're coming home as a family. Number 2, mutual sameness that each stands together on the level ground. Breaking of the bread signifies lahat tayo pare-pareho. Walang pastor, walang elder, walang board, walang ministry head, and walang member lang. We're all the same, standing together on the level ground. We have the verse for that. Psalm 26 verse 12, my feet stand on the level ground. In the great congregation, I will praise the Lord. Yan. So sa pagsamba, sabi, pantay-pantay lahat talaga tayo, di ba? So pinapakita ang breaking of the bread, ang pagkakaya sa unity and peace ng isang iglesia. We're all in the same level. Nakatayo man ako dito sa podium, mas mataas sa inyo, physically, but we're the same heart. The same soul that God saw us during the worship. Kahit sa song leader, you can be better than the song leader in worship. No, the same way with worshiping, raising our hands through your emotion can be a significant way of worshiping the Lord. Diba? Na-share ko sa devotion dati, diba? Na ang pagtaas ng kamay, mayroong physical and health benefit. Alam niyo ba, pag nagtaas kayo ng kamay, yung ating heart, lalong gumaganda ang pump and normalization. Kaya nakita ko, kapag dalawang kamay itinaas mo sa Panginoon, physically and spiritually, you are being benefited through worshiping the Lord, through raising up our hands. No, I'm not commanding this. Baka lahat kayo nakataas ng kamay. No? If the Lord, if your heart, conviction, the spirit conviction, raise up. Ito ba isa, Ito, hindi na kailangan ng conviction eh. If the song says, the lyric says, raise up your hand, I raise my voice, i-raise nyo lang, no? Kasi if you are singing the song, or singing the worship song with your heart, naiintindihan mo yung lyrics, di ba? Dapat naiintindihan mo yun. When, sabi dito, raise up your hands. Why raise up your hands? No? So, some way, the same way, the sameness, we stand together on the level ground during worship, or during kahit sa pag-admin ng church. The board, the pastoral, the ministry head are your servants. We are your servant, not your leaders per se, na magmamando, utusan kayo, susunod kayo sa amin. Anyway, most of the leaders today, kahit nung nakakala, I was observe, most have the servant heart. Wala naman ditong bossy. No, kahit si chairwoman, napaka-humble na ating outgoing chairwoman, palakpakan na. Salamat, chairwoman. Glory to God. And sige, declare ko na. Our incoming chairman of the board is Brother Vic Sanserano. Palakpakan po natin ito. So let's support them. Marami po silang vision and dreams and aspiration and from the Lord para sa church. A better and bigger and more spiritual 2026 for FCF family. Palakpakan po natin. Let's raise on that. When you stand with your 2 feet on the ground, you will always keep your balance. Kapag tayo nakatayo sa ground ng dalawang paa, balance, meaning being humbled, being low profile, no? Lalo na sa pagsamba. Last is mutual reminder of the centrality of our faith in the elements, the bread and the fruit of the vine. So ang ating pong sakramento or ordinance of the Lord's Supper is a reminder of yung sentro ng ating pananampalataya ay nakabatay sa elementong inutos ng Panginoon, gawin ninyo tulad ng ginawa namin. Okay? Do as you remember me. Kapag inaalala nyo ako, gawin nyo ang break of the bread or your communion, the Lord's Supper. Okay? One thing is that the centrality of our faith, when we observe the Lord's Supper, lalo na first Sunday, ngayon medyo hindi siya formal and solemn, pero yung first Sunday of the month, which is the Communion Sunday, it is a very solemn ceremony. Lagi natin ginagawa, hindi po ba? Number 1, for you to be ready is that prepare your heart. When you accept the Lord's Supper, rest assured that you confess your sin. Ang sabi sa Biblia, sabi ni Pablo, nagkakaroon kayo ng karamdaman kasi nagko-communion kayo, kumuha kayo ng break of the bread na meron kayong kasalanan. Biblically, if you have sin, kapag nag-take kayo ng communion, you're inputting diseases
on yourself. So, ang pinaka doon, when you accept the bread and the wine, confess your sin as a preparation of accepting the communion. Ganun kahalaga po ang Lord's Supper. So, hindi siya basta lang. Actually, Lord's Supper is only exclusively for Christians and believers. So, hirap namang itabo yung meron tayong bisitang, hindi naman. So, pero it's exclusively the covenant between the church and the Lord Jesus Christ about remembering Him during the Lord's Supper. Yan. Okay, so verse tayo dyan. Yan. Ay, sorry. Yan. Yan. So 1 Corinthians 11:26, for whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until He comes. So ano ang significance ng Lord's Supper? Kapag daw tayo kumakain ng tinapay at umiinom sa saro, ating pinoproclaim, dideclare yung kamatayan ni Jesus hanggang sa kanyang pagbalik. Anticipation po yan. Kaya kapag sumubo kayong tinapay at uminom ng alak, iisipin nyo to. Pag namatay ka sa krus at muli ka nabuhay at muli kang babalik. Yan po ang ating anticipation. Why Jesus Christ commanded this ordinance? To always remember the promise that the Lord will come. Babalik ang Panginoon. Baka makalimot daw tayo eh. So may mga church na every Sunday, lalo Catholic na every Sunday siya. So ginagawa natin every first Sunday. So wala siyang kung kailan gagawin. Pero sa Bible natin, araw-araw nilang ginagawa, di ba? Parang nakasawa, di ba? Bakit natin ginagawa first Sunday? Kasi kung every Sunday, magiging monotonous, parang ordinary na lang. Not just like first Sunday, you anticipate, first Sunday pala. Okay lang, Lord's Supper, no? So, according to Usher's record, sa ating pong attendance every worship Sunday, the most attended Sunday is first Sunday. It's because of the Lord's Supper. Kung ganun din lang, gawin natin every Sunday. Para lahat well-attended. Okay. Now, breaking bread together involves more than eating. It's about serving people and spending time with them. Hindi na siya, papaputin natin, kakain tayo. Kundi serving people and spending time with them. Lagay ko lang to. Kasi, breaking of the bread, the main focus of this breaking of the bread is unity and forgiveness. Today, as we end the year, this will be our last worship Sunday, our year-end worship, we'll talk about forgiveness. Do you still have grudges? Or meron pa ba kayong katampuhan? Kasamaan ng loob? Kainisan? O kaaway talaga? Maybe we can, i-deal natin ngayon today yan. I-deal natin ngayon. So, next is, pag-usapan 3 steps to move on. Bakit kaya hindi ka pa nakapagpapatawad? Ako, behind my heart, there are points, mayroong part na, di pa ako napapatawad. Number, pwede yung sarili mo, yung napatawad. Let's talk about this. We have the 3 steps to move on. Basahin ko lang po itong nabasa kong isang Paalaala sa mga may sama na loob at hindi pa rin nagpapatawad. Tapos na ang Pasko, 4 na araw lang, bagong taon na. Tama po ba? 4 na araw. Pero kahit nag-iibang petsa sa kalendaryo, may mga pusong parang nakastock pa rin sa kanila ang nakaraan. May ngiti sa labi, pero may bigat sa dibdib. May Merry Christmas sa bibig, pero may galit sa puso. May Happy New Year sa post, pero may lumang sugat pa rin na dala-dala. Hindi natin mababago ang nangyari, pero pwede nating baguhin kung anong hahawak sa puso natin. Hindi ka ginawa ng Diyos para mabuhay na may dalang galit. Ginawa ka niya para mabuhay na may malaya at masayang puso. Forgiveness is not saying okay lang. Forgiveness is saying, Lord, ikaw na, ayoko nang dalhin to sa susunod na taon. Tama. At ito na ang season para mag-move on. Panahon na para maging malaya. Patawarin ang nanakit sa iyo at humingi din ng tawad sa mga taong nasaktan mo. Let God and let go. At alam mo, naiintindihan ka ng Diyos na hindi lahat ng sugat madaling hilumin. Totoo po ba? May mga offenses sa atin na hindi madaling kalimutan, masakit. Hindi lahat ng sorry sapat at hindi lahat ng sakit kayang kalimutan agad. Naiintindihan ng Diyos kung bakit hirap kang magpatawad. Kasi hindi lang basta sakit ang naranasan mo.
Meaning, minsan naloko ka, trinidor ka, iniwan ka, ginamit ka, sinaktan ka, sa paraang hindi mo inaasahan, lalo pa sa mga taong hindi mo inaasahang sasaktan ka. Yung taong pinagkatiwalaan mo, siya pang mananakit sa iyo. Yung akala mo safe ka, doon ka pala masusugatan. At ngayon, dala mo pa rin ang ganong trauma. Kahit tahimik ka na, kahit sinasabing okay na ako. Minsan, ganito yung sakit. Yung paulit-ulit mong tinatanong sarili mo kung kasalanan mo ba? Yung takot ka nang magtiwala uli kasi ayaw mo nang masaktan. Yung bawat Pasko at New Year, imbes na siya, nasaya, masamang alaalang bumabalik sa isip mo. Yung gusto mong mag-move on pero parang may humihila pabalik sa nakaraan. Pero pakinggan mo ito, hindi para pilitin ka, kundi para tulungan ka, kapatid, to talk about the 3 steps to move on. First point, acknowledge the pain. Hindi ka mahina dahil nasaktan ka. Hindi ka kulang sa faith dahil umiiyak ka minsan. Healing starts when you stop pretending na okay ka na. Kaya doon nagsisimula ang paghilom, you mean stop pretending na okay ka. Sabihin mo sa sarili, I'm not okay. Sabihin mo kay Lord, masakit pa rin, galit pa rin ako, pagod na ako. Alam ng Diyos ang totoo mong naramdaman at hinihintay niya yan na sabihin mo sa Kanya. Next step is choose to let go for yourself. Forgiveness is not forgetting. Forgiveness is not immediately trusting again. Totoo yun, we need to move on. Forgiveness is choosing to stop letting the pain that control your present. Forgive yourself so that the pain will stop. Habang hawak mo yung galit, hawak ka rin ito. Pero kapag pinakawalan mo, unti-unti kang humihinga ulit. Hindi instant, hindi madali, but it's a decision to make it daily. Masarap matulog at gumising na walang galit sa puso. Next stop, give your burden to God. Hindi mo kailangan ayusin lahat mag-isa. Hindi mo kailangan intindihin kung paano gagaling. Trabaho ni Lord ang lahat ng iyon. Ang tanging gagawin lang natin ay magtiwala sa Kanya. Sabihin mo, Lord, ikaw na, hindi ko na kaya. At doon magsisimula ang tunay na freedom at pagpapatawad. Baka ngayong bagong taon, hindi bagong damit ang kailangan mo, kundi bagong puso. Baka sa bagong taon ngayon, hindi bagong simula ang kulang, kundi bagong pag-asa at pagpapatawad. Palakpakan natin ang Panginoon. Conclusion, bilis ano? Okay, the church, the true Christians desires true worship. We should continue devoted to apostles' teaching, fellowship, and to the breaking of the bread. Reflection question to the paid groups. Ang ganda na question. Are you seriously participating in the Lord's Supper? Do you have your self-reflection like confession of sin before taking the communion? Ito yung aking minention po kanina. So reflect yourself. So make it practice when you take the communion. Please confess your sin. Application question. In the observance of break of the bread that emphasize on love, unity, and forgiveness, approach the people whom you had conflict and settle your dispute today. You will do it today in the breaking of the bread. Gagawin po natin ngayon. I'll call on the pastoral. We have a big bread here. Ito yung malaking tinapay. Bawat isang tinapay na malaki, isang tinapay na malaki. Iabot po namin sa inyo, kumuha lang kayo ng piraso. O huwag niyong damihan, baka maubusan yung nasa likod. Kumuha kayo ng piraso. Sapat na pwede mong i-distribute yung tinapay na yun sa taong gusto mong lapitan, ibibigay mo siya to say either thank you, I'm sorry, or I love you. Okay? So, pinaka-effective ang number 2 sa mga irong kaaway. Kung meron kang kaalitan today, nandito siya, pwede mong bigyan ng tinapay, walang salita, just say, I'm sorry. The bread signifies, okay na tayo. If you're very appreciative, na-appreciate mo yung tao to, throughout the entire 2025, naging bahagi siya ng buhay at pinagpala ka, just give a piece of bread and say, thank you. Kaya sa mga mahal mo sa buhay narito, o kaya meron kang crush. Ito na ang pagkakataon. Naabutan mo ng bread at sabi mong, I love you. Tayo.
Okay, ito po ang ating gagawin. There are 3 words to say when breaking and sharing our bread. I call on the pastoral, let's get the one piece, one big bread. Dito po si Elder Budel, ako po, si Pastor Boyet, sa taas po si Deacon Chard. Deacon Chard. Sige, Deacon Mags for the background. Okay na. Background song. Okay, huwag po kayo hanap ng palaman. It's up to you po. Kung gano'n yung garabi, paparamihin yung tinapay, pwedeng 2 lang, 1 lang. Pero it's up to you. If you want to approach a person just to say, I love you, thank you, and I'm sorry.